Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay ating tatalakayin ng pantungkol sa Philosophical Foundations of Curriculum. Ang filosofiya ay nasa puso ng pagbuo ng curriculum. Tinutulungan nito ang mga tagapagturo sa pagbalangkas ng mga paniniwala, argumento at pagpapalagay at sa paggawa ng mga panghatol sa halaga. Nagkakaroon ng malawak na pananaw ang filosofiya at nakatutulong din ito sa pagsagot kung para saan ang mga paaralan, kung anong mga paksa ang mahalaga, kung paano dapat matuto ang mga mag-aaral, at kung ano ang mga materyales na at pamamaraan ang dapat gamitin. Ang filosofiya ay nagbibigay ng panimulang punto sa paggawa ng desisyon tungkol sa edukasyon sa kabuuan nito, ayon kay Oguara et al. 2013. May 4 na uri ng educational philosophies na kaugnay sa curriculum. Una ay ang perennialism, pangalawa ay ang essentialism, pangatlo ay ang progressivism, at panghuli ay ang reconstructivism. Unang tatalakay natin ay perennialism. Ang perennialism ay nakatuon sa pagtuturo sa paraang nakatutok ito sa pag-unlad ng individual. Ang filosofiya ng edukasyon ay nakabatay sa paniniwala na hindi gawain ng guro na tumuon sa grupo kundi sa individual. Ang guro ay dapat nakafocus or nakatuon sa pag-unlad ng kanyang bawat mag-aral. Hindi lang sa buong klase, dapat sa bawat mag-aral. Hindi mahalaga kung ang isang mag-aaral ay mababa sa karaniwan sa grupo. Hanggat umuunlad sila sa kanilang sariling mga layunin, sila ay mahusay. Ito ay nangangatuwiran na ang mga bata ay dapat na turuan upang mabigyan sila ng kaalaman at kasanayan. Kailangan nilang magtagumpay sa mga yugto ng panahon. Ang perennialist na edukasyon ay idinisenyo upang bigyan ang mga bata na may katuturan, mga kasanayan ngayon at magiging makabuluhan sa hinaharap. Pangalawa ay ang essentialism. Ang essentialism na pang-edukasyon ay isang teorya na nagsasaad na dapat matutunan ng mga bata ang tradisyonal na mga pangunahing paksa at dapat itong matutunan ng lubusan at mahigpit. Karaniwang tinuturuan ng isang essentialism na programa ang mga bata mula sa hindi gaanong komplikadong mga kasanayan hanggang sa mas komplikadong kasanayan. Alam nating lahat na ang layunin ng pag-aaral ay syempre upang makakuha ng kaalaman, kasanayan at ugali na magiging handa sa bawat bata na harapin ang tunay na modernong mundo. Lahat naman tayo ay nag-aaral para matuto at magagamit lahat ng natutunan natin sa pagdating ng panahon. Taong nag-propose ng essentialism, una ay si William Barley, isang maimpluwensyang miyembro ng Essentialist Committee for the Advancement of American Education. Critical na progressivism at hinahangad na lumikha ng filosofiya ng edukasyon na nagbibigay diin sa mga pangunahing kaalaman. Pangalawa naman si Ed Hirsch Jr. Siya ay naniniwala sa kahalagahan ng cultural literacy at malawak na kaalaman, just like facts, name, events, etc. At narito naman ang mga prinsipyo ng essentialism. Una ay ang pag-aaral ay nagsasangkot ng pagsusumikap at disiplina. Alam naman natin na hindi madali ang pag-aaral. Kailangan na maging hardworking tayo at may disiplina. Hindi pwedeng wala tayong hindi natin tinataglay yung pagiging hardworking at ang disiplina. Pangalawa ay ang guro ay may otoridad. Gaya ng sinabi ko kanina na ang essentialist, the teacher is the center of the classroom. Ibig sabihin na yung guro ang siyang nakasentro sa silid-aralan. Siya ang may
authority, siya ang facilitator. Pangatlo, ang pangunahing layunin ay para matutunan ng mag-aral ang mahalagang paksa na maaaring magbago sa paglipas ng panahon. Nabanggit na rin kanina na ang objective is matuto ang bawat estudyante ng mga essential subjects. Pang-apat, ang mga paaralan ay dapat gumamit ng mga tradisyonal na paraan ng pagtuturo, just like lecture, rote, memorization, at iba pa. Ngayon naman ay ang progressivism. Ang progressivism ay kadalasang naging tanyag bilang resulta ng gawain ni John Dewey noong 1897. Ang paniniwala ni Dewey ay nasa karanasan ng mga mag-aaral at ang katotohanang mas matuto ang mga bata sa pamamagitan ng pagdanas ng ideya sa unang kamay. Naniniwala siya na ang mga mag-aaral ay dapat subukin at mabigo upang matuto at mabuo ang mga pangunawa tungkol sa mundo sa kanilang paligid. Kaugnay ng CP ni Labare 2005 sa itaas, ang progressivism ay tungkol sa pagkabigo na magtagumpay habang nagmamahal at mapupuot sa mga emosyong kasunod nito. Nauso ang progressivism dahil sa taong ito na si John Dewey. Sinabi niya na ang bawat bata ay dapat sumubok at mabigo upang matuto. Ganyan naman talaga, dapat para matuto, kailangan mo munang magkamali. So ayon kay Labare of 2005, ang progressivism ay kilala bilang nakasentro sa bata na pagtuturo. Nangangahulugang ito na ang lahat ng ginagawa sa silid-aralan ay ginagawa para sa layunin na mapadali at mapangalagaan ang pagunlad ng mag-aaral. Ibinabatay nito ang lahat ng mga aralin o mga plano sa pangangailangan sa pagunlad ng mga bata, at naniniwala na ang isang bata ay dapat matuto sa pamamagitan ng paggawa, sa halip na sa pamamagitan ng pasibong panunood. Ang mag-aral ay binuo batay sa pagtuklas at karanasan. At lagi nating tandaan na dito sa progressivism, yung nakasentro dito ay ang mga bata. Lagi nating tatandaan na dito sa progressivism is child-centered siya. Ibig sabihin, ang mga bata ang sentro ng edukasyon. Hindi gaya ng mga nabanggit kanina na ang mga guro ang sentro. Lahat ng lessons or lesson plan ay ginawa batay sa mga pangangailangan ng mga bata. Sabi pa, ang pagkatuto ay nakukuha sa pamamagitan ng pagtuklas at karanasan. Sabi nga, experience is the best teacher. Ang progressivism ay naniniwala na ang katotohanan ay patuloy na nagbabago, kaya't walang anumang bagay na hindi nagbabago. Sabi nga, ang pagbabago ay tanging pare-pareho sa mundong ito. Lahat nagbabago kaya dapat makasabay. So, hinikayat ng mga mag-aaral na magtanong ng paano at bakit, sa halip na tanggapin lamang ang mga katotohanan kung ano sila. Hinihikayat ng mga mag-aaral na lutasin ang problema at maging aktibo sa pagbuo ng kanilang mga sagot. Ibig sabihin, ang mga estudyante ay dapat magtanong ng paano at bakit kaysa tanggapin lang sila ng tanggap ng mga facts. Hindi matututo ang bata kung puro siya facts. Kailangan matuto siyang magtanong. Dapat siya mismo ang makapag-discover o makadiscover ng mga katotohanan na o mga facts na hinahanap niya. At panghuli ay ang reconstructivism. Ang reconstructivism ay isang pilosopiya ng pag-aaral na itinatag sa premise na sa pamamagitan ng pagninilay sa ating mga karanasan, mabubuo natin ang ating sariling pag-unawa sa mundo.
sa mundong ating ginagalawan. Bawat isa sa atin ay bumubuo ng ating sariling mga tuntunin at mga modelo sa pag-iisip na ginagamit natin upang gawing kahulugan ng ating mga karanasan. Ang pag-aaral sa makatawid ay simpleng proseso ng pagsasaayos ng ating mga modelo ng pag-iisip upang mapaunlakan ang mga bagong karanasan. Ibig sabihin na ang reconstructivism naman mula sa salitang construct, ang bawat individual lalo na ang mga mag-aaral ay maaaring makagawa ng ating sariling patakaran at mga modelo sa kanilang buhay. Para sa kanila, ganito, ang pag-aaral ay simpleng proseso ng pagsasaayos ng ating mga modelo ng pag-iisip upang mapaunlakan ang mga bagong karanasan. Ngayon naman ay alamin natin ang mga prinsipyo ng gabay. Una ay ang pagkatuto ay paghahanap ng kahulugan. Sa makatuwid, ang pag-aaral ay dapat magsimula sa mga issue sa paligid kung saan aktibong sinusubukan ng mga mag-aaral na bumuo ng kahulugan. Ibig sabihin na naghahanap tayo ng kahulugan ng mga bagay-bagay. Pangalawa, ang kahulugan ay nangangailangan ng pag-unawa sa kabuuang gayon din sa mga bahagi. At ang mga bahagi ay dapat maunawaan sa konteksto ng mga kabuuan. Sa mga katuwid, ang proseso ng pag-aaral ay nakatuon sa mga pangunahing konsepto, hindi sa mga kahiwalay na katotohanan. Ibig sabihin, ito ay nangungulugang na upang maunawaan ng isang individual ang kahulugan ay dapat niyang maunawaan muna ang mga bahagi nito. Upang maunawaan ang mga bahagi, dapat pamilyar ka sa konteksto ng buong kabuuan. Pangatlo, upang makapagturo ng maayos, dapat nating maunawaan ang mga modelong pangkaisipan na ginagamit ng mga mag-aaral upang madama ang mundo at ang mga pagpapalagay sa ginagawa nilang upang suportahan ang mga modelong iyon. Bilang isang guro sa hinaharap, bago tayo magturo, dapat nating unawain muna ang mga modelo ng kaisipan ng ating mga mag-aaral. Pang-apat, ang layunin ng pag-aaral ay para sa isang individual na bumuo ng kanyang sariling kahulugan. Hindi lamang kabisaduhin ang tama ng mga sagot at ibalik ang kahulugan ng ibang tao. Dahil ang edukasyon ay likas na interdisciplinary. Ang tanging mahalagang paraan upang sukatin ang pag-aaral ay ang gawing bahagi ng proseso ang pag-aaral sa pagtatasa na tinitiyak na ito ay nagbibigay ng mga mag-aaral ng impormasyon sa kalidad ng kanilang pag-aaral. Dito, ako ay sumasang-ayon dahil naniniwala ako kung talagang naiintindihan mo ang isang bagay, maaari kang bumuo ng iyong sariling kahulugan. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig. Naway marami kayong natutunan.